Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pakisabi po sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Pakisabi sa kabila, mahal ka ng Diyos. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, pwede ba natin palakpakan ang Diyos na buhay? God is good! Dahil ang Diyos ay mabuti, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay mabuti, ngayon ang ating mga pagbasa ay nagpapakita sa atin kung paano maging yung pag-ibig ay isang praktikal. Sabihin, dapat na ipapakita sa konkretong pamamaraan o pagpapahayag ang pag-ibig natin sa Diyos patungo sa ating kapwa. Naalala ko po tuloy, habang po ako ay na-assign sa isang community somewhere in Botas, no? At doon ay, alam mo, syempre, ang mga kapitbahay, dikit-dikit. Amen? So, dahil dikit-dikit sila, tama-tama ako po ay parating, galing po ako sa Quezon City at pabalik na ako doon sa assignment. Ngayon, meron dahil sa may hagdanan, may matanda na bumaba siguro at nalaglag yung matanda doon sa hagdanan sa taas, pababa. At itong kapitbahay, no, nakita niya yung senaryo doon sa nangyari. At siya po ay tumingin lang, no? At nung lumabas po yung kamag-anak, nagagalit po siya doon sa kapitbahay. At ang sabi sa kanya, nakita mo nang nalaglag. Sabi niya, hindi mo malamang tinulungan. Sabi niya ganun. Sabi niya, wala kang pakialam sa nangyayari sa iyong kapaligiran. So, sermon siya ng sermon. Sabi niya, magkakapitbahay tayo. Kami nga nagmamalasakit, nagsumbatan na. No? So ngayon, mga kapatid, napakahalaga nung sinasabi natin, I care for you. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, I care for you. Diba? Anong ayaw natin? Ayaw natin yung walang pakialam. Galit tayo sa I don't care. He. Ayaw natin yan. Tama? Ayaw natin. No? Gusto natin na we care for you, yung may pakialam ka. At ito yung nakikita natin, no, sa dalawang pari sa gospel, yung saserdote at libitang naglilingkod. Sila yung mga umiwas, mga kapatid, sa nangyari doon sa isang lalaking binugbog sa Jericho. Ngayon, maganda din sapagkat itong itong gospel na ito, one of the most beautiful, no? Masabi natin maganda sapagkat ito ay makita lamang natin kay San Lucas. At hindi na natin makita yan sa iba, kay Mateo, kay Marcos, at maging kay Juan. Only in the book of St. Luke. At ang kwento ng Good Samaritan na ito, may nagtanong na isang iskriba. Remember, ang iskriba, siya po ay magaling sa batas. Ulitin natin, siya? Magaling sa batas. No? Aral. So aral. Dahil aral siya, tinanong niya ang Panginoong Jesucristo, no? Para makamit ang buhay na walang hanggan, ano yung dapat gawin? No? Pero anong punto na kanyang pagtatanong? Ang punto na kanyang pagtatanong, to test Jesus. Amen? Yun lang naman yun. No? Gusto niyang itest ang Panginoon. Meron talagang mga taong arugante. Amen? Alam na ang sagot, tinatanong pa niya, hello? Diba? Tinatanong pa niya, alam niya ang sagot. Kaya anong ginawa ni Jesus? Tanong din ang binigay ng Panginoon. Ano ang nakasulat sa iyong doon? No? Ang sagot niya, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa,
ng buong lakas at ng buong pag-iisip. And the second is, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tandaan natin na we have 613 laws in the Old Testament. At diyan makita po natin yung mga do's and don'ts, yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Pero, kumbaga, sinamarize na lang into two, coming from the book of Deuteronomy and Leviticus. Yun ang sinasabi, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya nung sabi ng Panginoon sa kanya, the challenge of Jesus, alam naman pala nito ang sagot ng Panginoon sa kanya, okay, sabi niya, gawin mo yan at mabubuhay ka. Amen? So the challenge is, gawin mo yan at mabubuhay ka. So, hindi binigay ni Jesus at kung babasahin po natin, tinas uli niya ang Panginoon in order to justify, sabi niya, sino ang aking kapwa? Ayun. So, dapat alam niyo rin sagot. Hindi nagbigay si Jesus ng definition, sino ang kapwa. Hindi siya nagbigay ng definition. Anong ginawa ng Panginoon Jesucristo? Nagkwento siya ng practical love, ng practical care, ng practical na pagsasabuhay ng pagmamahal. Amen? Ng practical compassion. Hindi niya dinefine sino ang kapwa. Kasi sa mga Hudyo, pag sinabi mong kapwa, automatically, ito lamang ay ang kanyang kababayan. Only kababayan lang. Sino yon? Yung kapwa niya Hudyo. Sila, meron silang superiority complex. So dahil dyan, sila ang mataas, sila ang pinili ng Diyos, sila ang bayan ng Diyos, sila ang mahal ng Diyos, sila ang superior. Ayun. Amen? Kaya ang kapwa lang sa kanila, fellow Jew. Surprising. Sabi nyo, bakit po, Father? Mas malakas pa. Kasi hindi siya nagkwento ng kapwa niya Hudyo. Ang kwento niya ay ang isang Samaritano. Amen? Samaritano kwento niya. Tandaan natin, ang Samaritano at Hudyo ay may mahabang panahon ng alitan sa isa't isa. Bakit? Dahil din yan sa pag-aasawa ng mga Samaritano, sila po'y mixed Jew. Sa katigasan din nilang ulo nila, ayaw nila. O sige, nag-asawa sila, ayan. Kaya sila, magkaiba ng sinasamba. Magkaiba din sila ng pananaw. O sige, kaya silang dalawa, hindi magkasundo. Magkaaway ng mahabang panahon. Pero anong kwento ni Jesus? Ng practical love, ng practical care, ng practical compassion, na merong care, simple lang. Ang kwento ng isang mabuting Samaritano. At ang Samaritano sa gospel, maliwanag. Ano ginawa niya? Nung makita niya, gumawa siya ng paraan, kumilos siya. That's practical love. When you say practical love, kikilos ka. When you say compassion, makikialam ka. Yung habag mo ay, umaandar. Gumagawa ka ng paraan. Ano ang magagawa mo para sa isang tao? Ginawa niya ang lahat para sa taong ito. Ito yung merong I care for you. Amen? Kaya ang tanong ni Jesus sa iskriba, ganito, o ngayon, sino ngayon ang nagpakita ng habag? Anong sagot niya? Ay sabing ganun, sino sa tatlo ang kapwa? Ang sagot niya, ang nagpakita ng habag. Hindi niya binention yung Samaritano. Ang sinabi lang niya ay
ang nagpakita ng habag. Kaya at the end of the gospel, Jesus said, humayo ka, humayo, at gawin mo iyon. Palapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi lang abstract. Amen? At hindi lamang natin ito binabasa at minimemorize. And some of us, pag sinabi natin when it comes to love, sasabihin natin, love is blind. O sige, banggitin mo na ang gusto mong banggitin. Pero hindi lang ganon. Sapagkat ang sinasabi sa atin, hindi lang siya abstract. Ang pag-ibig ay hindi rin din siya feeling. Ang pag-ibig ay dapat nagpapakita ito sa isang konkreto ng pagpapadama ng pagmamahal sa isang kapwa na kung saan ay nasa matinding kalagayan ng paghihirap. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya makita natin itong Samaritano na ito, siya yung merong practical love. Siya yung merong practical, konkretong compassion. Siya yung may care for that person. Imagine niyo paano niya pinakita. Simple lang. Ginawa niya, nung makita niya, hindi niya iniwasan. Ang ginawa niya, nakita niya nahabag siya. Binuhusan niya ng alak, para hindi matetano, etc., sugat. At pagkatapos, sinakay sa kanyang kabayo, nilagay sa inn, at pagkatapos pinaalagaan, nagbayad. Imagine, yung pagmamahal ay kayang mag-transcend. Yung pagmamahal, it goes beyond. Amen. Hindi niya kilala, pero nakita niya ang kalagayan ng isang taong itong nakandusay, patay na ng iwan, pero nirestore niya dahil ang pagmamahal, mga kapatid, ay binabangon ang isang taong nalugmok na sa paghihirap o kamatayan upang mabuhay. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang pagmamahal ay bumubuhay. Amen? Ang pagmamahal nagbibigay ng lakas. Ang pagmamahal binabangon ang isang tao. Hindi niya pinapatay. Dahil ang totoong merong pakialam ay ang isang taong marunong makipagkapwa-tao. Amen? Kaya nga, ang pakikipagkapwa o salitang kapwa, isa sa pinakamalaga sa ating Pilipino. Alam mo, sabi ni Dr. De Mesa, he defined kapwa. Sabi niya, when you say kapwa, ang ibig sabihin yan ay, nantok na kayo kamukha mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kamukha mo. O lakasan mo, kamukha mo. O biglang sabihin kamukha mo, pare-parehas tayo ng mata, pare-parehas tayo ng ulong, magkakaparehas tayo, I tell you, hindi rin ako papayag. Magkakasawaan tayo. Amen? Mawawala yung uniqueness natin. Tama? Kaya nga, yung kapwa, kamukha mo, because we were created by God according to His image and likeness. Amen? Nilagay ng Diyos ang Kanyang loob sa ating lahat at nilalang tayo hindi lang maayos, kundi ng may dignidad dahil mismo ang loob ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin and we are all God's children. Kaya tayo ay kapwa magkakamuka dahil nilalang tayo ng may kapal. Palakpakan natin ang Panginoon. And also, we are capable to love. Amen? We are capable to love. We are capable to be compassionate. We are capable to care for one another. Kaya sabi ni St. John of the Cross, sabi niya sa gabi, mga kapatid, in the night, sabi niya,
We will be judged by love alone. Amen? At sabi ni Mother Teresa of Calcutta, India, tayo po husgahan hindi sa dami ng diploma na meron ka at degrees na natapos mo at accomplishment mo sa buhay. We will be judged, mga kapatid, ng dahil sa konkretong pagmamahal. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya lastly, sa araw na ito yung mahalaga. We will be judged kung tayo ay konkreto ang ating pagmamahal. We will be judged kung tayo naging compassionate. We will be judged, mga kapatid, kung kumikilos tayo para ang mga nakandusay ng lipunan, ang mahirap, ang mga kababaihang inaapi, ang mga taong alam natin na talagang pinahirapan ng kusino man, andyan tayo at may pakialam tayo. Kapag ginawa natin yan, we will inherit the eternal life. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, and last, I care for you. Anong sagot? Ano daw? Ulitin natin, I care for you. I love you. Anong sagot? Ano daw ulit? O sige na nga, tumayo na kayo.